What's up mga ka-Francis? Itanabas here again, no? It's me again, Itanabas, na mayroon na naman tayong ipagpatuloy mga brothers and sisters, no? Ang atin pong part 3 sa ating episode, no? Na atin pong tinatalakay talaga kung what is Christmas. And then now mga ka-Francis, sa part 3 ng ating episode, dito natin malalaman, no? Kung ano talaga ang stance ni Itanabas at saka sa mga kasamahan namin, no? Diyan sa church, no? So, salamat sa Panginoon sa panahong ito na ito po'y pangatlo na naman at ngayon'y gabi at saka maraming salamat sa inyo at saka magandang gabi pala no sa lahat ng mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao no. So dito na naman si Tanabas mga kabradsis ay ating pong umpisahan na naman itong parte ng ating episode no. So ang nalalaman natin mga kabradsis noong yung pangalawang or part 2 ng ating episode patungkol po kung sino talaga ang origin. Sino ang origin ng tinatawag Christmas at atin pong napakinggan at naunawaan talaga no ayon po sa itong history or kasaysayan no na talaga ito po ay nagsimula talaga panahon ni Emperor Constantine the Great no noong ika-4 na siglo or 4th century. Doon talaga nag-umpisa ang tinatawag Christmas. Now ngayon mga brothers and sisters no bago tayo magpatuloy mga brothers and sisters, nais ko pong ipakilala sa inyo ang akin pong sarili na to under po ako sa tinatawag Full Gospel Church no. Kami po ay Full Gospel Church talaga no. Alam niyo kung ano itong Full Gospel Church. Full Gospel Church is a Christian congregation emphasizing the complete biblical message. Talagang kinukumpleto talaga namin ang biblical na message talaga. Ina-emphasize talaga namin. Ito po, kami po yung mga Kristiyano or kongregasyon na nag-emphasize sa kumpletong biblical na mensahe. At kasali na dito, no, including salvation, no? Salvation na tayo po ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya ng Panginoong Hesus, no? At tapos, mayroon po kaming divine healing. Ibig sabihin, kami po ay naniniwala na ngayon hanggang ngayon nagpapatuloy ang kapangyarihan sa pangalan ni Hesus na pag-ilihans namin kami ang mga may sakit sa pamamagitan ng pangalan ni Hesus ay maka-receive ng kagalingan sa sakit, no? Tapos kami po ay naniniwala na itong spiritual gifts, no? Mayroong spiritual gifts talaga. Yung sinasabi ni Apostol Pablo dyan po sa 1 Corinthians, no? Nakikita natin about dito sa like tongues, no? Ito pong pagsasalita ng mga anuntang or pagsasalita ng dila, no? Na sa ibang denomination, sa ibang congregation ay wala ito. Hindi sila nag-practice. Ngunit ako po kami po ay ganito, full gospel po kami, no? Mayroon pong prophecy, no? Paggawa ng prophecy, no? Inside the congregation, inside the church. Tapos ang amin pong pagsamba sa Panginoon ay talagang vibrant talaga, no? Vibrant talaga ang aming pagsamba. Vibrant worship po talaga kami. Often includes energetic praise. Talagang napaka-energetic yung pagpupuri namin sa Panginoon, no? Na wala talagang parang walang hindi talaga mahihiya, no? Sayaw-sayawan talaga ang aming Panginoon. Tapos spontaneous prayer. Malakas po talaga kaming manalangin or mag-pray po talaga. Tapos yung prophecy. Yun talaga ako at saka mga kasamahan ko, Full Gospel Church po kami. Now, dito po tayo kung ano talaga ang stance ni Itanabas at sa mga kasamahan ko sa church, no? What is our stance on Christmas? Ano talaga ang stance namin sa tinatawag na Christmas? Mga brothers and sisters, number 1, what is my stance or what is our stance on Christmas? Number 1, Christmas time in December is not the Lord's birthday. Hindi po kami naniniwala na ang Panginoong Hesus ay isinilang sa buwang Disyembre. Hindi po talaga sang-ayon ang Biblia, no? Kaya hindi po kami naniniwala na isinilang ang Panginoong Hesus sa December season, no? Kung atin pong babasahin ang Biblia mga kabradsis, no? Babasahin ko ito sa I think sa Bisaya na lang, no? Kasi nagbibisaya naman ako sa part 1 ng episode, part 2 ng episode, mayroon namang Bisaya. So dito Lucas chapter 2 verse 8 to 12. Og niadtong dapita may mga magbalantay sa mga karnero didto sa sibsibanan nga na nagtukaw sa kagabhion sa pagbantay sa ilang mga hayop og mitungha kanila ang usa ka manulunda sa Ginoo og ang himaya sa Ginoo misidlak libot kanila og sila giabot og dakong kalisang apan ang manulunda mingon kanila ayaw na kamo kalisang kay tan-awa gidad-an ko kamog maayong balita sa dakong kalipay nga mag-abot sa tanang mga tao kay alang kaninyo nataw karon sa lungsod ni David ang manluluwas nga mao ang Kristo nga Ginoo. Og ang inyong ilhanan mao kini inyong makaplagan ang usa ka gamay bata nga naputos sa mga bakbak og nagahigda sa
pasungan. 16, ito, sa 16, og sila miadto nga na nagdali og ilang nakaplagan si Maria og si Jose og ang gamayng bata nga naghigda sa pasungan. Yun ang sabi sa gospel, mga kabranses. Ang istorya pong ito dito po sa kasulat sa Lucas chapter 2, mayroong mga angels, mayroong mga anghel na nagpapakita doon po sa mga magbalantay sa hayop. Doon po sa mga bantay sa hayop or shepherds, mga brothers and sisters, na kung saan ang mga shepherds nandoon po sa kabukiran, no? Nagpasibsib, no? Yung mga hayop nila ay pinapapakain ng mga damo doon. Ibig sabihin na makiro ang mga shepherds ng kanilang mga hayop. Bigla na lamang, mga brothers and sisters, ay dumating itong anghel, liwanag ng anghel. Talagang natatakot, nababalisa talaga ang mga magbantay sa mga karnero. Sila po'y natatakot. Tapos sinabihan sila ng anghel, huwag kayong matatakot, huwag kayong mababalisa. Dahil isinilang ngayon sa lungsod ni David ang tagapagligtas na si Kristo, ang Panginoon. Ayun ang sabi. Tapos ang anghel nagsabi doon sa mga bantay ng hayop, mga shepherds, mga brothers and sisters na nagsasabi, at ito po'y tanda at masumpungan ninyo ang bata na balot ng bakbak doon sa at tapos nilagay sa pasungan. Ano ba yung ibig sabihin yung Tagalog pasungan? Yung bang lagayan ng tubig, no, para sa mga hayop, no? Pasungan. Ayun, nilagay ang bata. Hindi nagtagal, mga brothers and sisters, nang umalis na yung mga angels na nagpapakita sa mga bantay. Itong mga shepherds, mga brothers and sisters, sila po'y nagmamadali. Pinuntahan nila ang lugar na sinabi ng anghel doon po sa lungsod ni David, town of David, na ito pong tawag na Bethlehem. Pinuntahan nila doon, tapos nasumpungan nila si Joseph at saka si Mary at ang bata na nandyan po sa pasungan. Sa Bisaya, pasungan, no? Manger ba na sa English? Yun. Yun, mga brothers and sisters, nilagay doon. Now, bakit namin nasabi at bakit ko nasabi na itong Christmas time in December, hindi po ito kapanganakan ng ating Panginoong Hesus, hindi po ito birthday ng ating Panginoong Hesus, dahil imposible po itong mangyari, mga brothers and sisters. Bakit na imposible itong mangyari? Dahil, mga brothers and sisters, sa panahon ng Disyembre, sa buwan ng Disyembre, yung panahon na yan, sa lugar ng Bethlehem sa Israel, napakalamig. Nag-snow, naghihilo talaga ang kalupaan. Hindi talaga sang-ayon ang Biblia na ito po ang birthday ng ating Panginoong Hesus ay panahon sa Disyembre. Hindi po, hindi sang-ayon ang Biblia. Bakit? Pag buwan ng Disyembre, taglamig talaga, walang taong mamakiro, walang taong magdala sa kanilang hayop doon sa bundok, sa bukid, dahil napakalamig. Balot na balot ang mga damo ng hilo. Anong kakainin doon? Tapos, hindi mawawala yung fog. Paano nila dalhin doon sa sitwasyon na taglamig? Maliban na balot sa hilo ang mga damo, gabi yun. No? Midnight. Talagang napaka-tindi yung lamig paggabi. Dahil, mga brothers and sisters, kung atin pong i-imagine, kung atin po talagang ilalarawan, no? Itong lugar na Bethlehem na punong-puno sa yelo. Kahit nga doon sa Middle East, ako po'y nagtatrabaho sa Middle East, sa Saudi Arabia. Doon sa Saudi Arabia, kilalang-kilala natin itong bansa na to, gitnang silangan, napakainit na lugar na yun sa panahon sa tag-init. Ngunit pag panahon na sa November mag-start ang lamig, December, napakalamig sa buwan na yan. Talagang balot na balot kami sa mga gloves na double gloves para hindi puputok itong daliri namin. Tapos nakabunit po kami at para hindi naman napakasakit sa yung sa ito sa tainga namin. At saka nagdo-double jacket kami. Itong mga medyas din namin, mga sok namin nagdo-double. At saka yung mga pantalon namin, no? Para lang amin pong masurvive ang lamig. Saudi Arabia nga, how much more doon po sa Bethlehem, sa Israel? Hindi mangyari na mayroong mga bantay sa hayop na pumunta sa bukid. Hindi talaga mangyari. Kaya hindi ka panipaniwala
na ang buwan sa Disyembre, lalo na 25 in December, iyon po'y kapanganakan ng ating Panginoong Diyos, hindi sang-ayon ang Biblia. Natin pong isipin, tapos pumunta itong mga bantay ng hayop na galing sa bukid, nagmamadali sila, pinuntahan nila ang Bethlehem, nasumpungan nila doon si Joseph at si Mary, kasama yung batang nasa pasungan, nasa manger. Tapos taglamig, nasa labas ng bahay, si Jose, Maria at saka yung bata. Tapos taglamig, punong-puno ng yelo ang pasungan, ang lugar na yan. Tapos yun, sigurado ba tayo na makadeliver ba si Mary sa bata? No? Na sobrang lamig, siya po yung nakahiga dyan sa yelo. Tingnan natin mga brothers and sisters, no? Mayroon po kong ipakita sa inyo para atin pong malalarawan na hindi talaga sang-ayon ang Biblia at hindi ka paniwala na yung kapanganakan ng ating Panginoong Hesus is December. Tingnan ninyo itong picture na to. No? Tingnan ninyo mga brothers and sisters. I-view natin itong picture. Ito po, no? Panahon sa December po ito, December season po ito, lalo na sa December 25. No? Napakalamig. Yan. No. O, tingnan ninyo mga brothers and sisters. Punong-puno ng yelo. Balot na balot ang mga damo, mga dahon ng kahoy, balot na balot ng snow or yelo, mga brothers and sisters. Namumuti sa yelo. Tapos, sasabihin natin na December 25 ang ipinanganak ang Panginoon. Tapos, nandoon sa bukid, nandoon sa bundok ang mga bantay ng hayop, pinapakain ng damo or namakiro ang mga shepherds doon na kung saan nagpapakita ang anghel. Tapos doon, gabing-gabi, midnight, mayroon bang may hayop doon sa araw ng Disyembre, panahon ng taglamig, ay dalhin ang mga hayop midnight, napakalamig, magpa-fog, Sa amin nga, doon po sa abroad namin, talagang pag mag-fog na, hindi namin makikita nga yung araw pa ngayon eh. Araw pa ngayon, hindi nga namin makikita ang sasakyan. Pag dumistansya ng ilang meter, no? Kaya nga, napakaingat ang mga driver namin, panahon na kami po'y pampupunta sa aming mga kumpanya. Naka-hazard. Tingnan ninyo, kaya hindi ka panipaniwala, mga brothers and sisters. Hindi kami naniniwala na yung December time is the Lord's birthday. That is my stance on Christmas. That is our stance on Christmas. Number 2, ano talaga ang stance? What is our stance on Christmas? Number 2, ang kalibutan nag-celebrate of Christmas. Pero nga, bakit kami ay nag-celebrate din? Kami naman talaga, sasabihin ko sa inyo na isi-celebrate talaga namin itong panahon sa Disyembre. But anong celebration ang ginagawa namin at pinaniniwalaan namin? Ang celebration na pinaniniwalaan namin, mga brothers and sisters, we only celebrate giving, sharing gifts, sharing foods, sharing money, giving money, not Christmas. Dahil hindi po kami sang-ayon na ang Panginoong Hesus ay isinilang sa panahon ng Disyembre. Dahil ito pong giving, mga brothers and sisters, ito talaga ang mensahe. Pagdating ng December time, December season, pagdating yung buwan na yan, talagang makukuha natin ang mensahe dyan, yung pagbibigayan, giving talaga. Dahil sa panahon ngayon, mga brothers and sisters, ang mga workers, ang mga nagtatrabaho ay nakatanggap ng mga extra money. Ano ba extra money? Katulad ng 13 months or bonus, nakatanggap na hindi talaga pinagpaguran, nakatanggap ng money. Kaya madali din nating magbibigay, pag-share ng blessings. No? Kaya yun ang ginawa namin. No? Nagbibigayan. We only celebrate giving. Bakit? Kung ang mga worldly natin na mga employers, mga worldly na mga boss talaga ay nagbibigay sila sa mga workers o sa kanila pong mga empleyado, no? Dahil yata sa superstitious belief or belief nila na pabuinas daw, no? Para grasyahan or para pabuinas sa negosyo once a year, no? Kasi ito pong mga negosyante, mga boss natin ay once a year talaga sila magbibigay, no? Pagdating ng Disyembre, dahil sila po sumampalataya na yung panahon na yan ay sinilang daw ang Panginoong Hesus, tapos pabuinas sa negosyo, magbigay sila. Pero sa ibang araw, hindi yan pwedeng magbibigay. Talagang pagagalitan ka pag hindi ka umayos sa nagtatrabaho ka ng mga tindahan, no? Yan ang nangyari, but pagdating ng December, no? Sila po mayroong nagprepare po talaga sila para pabuinas sa ilang business. Kaya nagbibigay. How much more sa naming mga Kristiyano? Kaming mga totoong Kristohanon, talagang i-celebrate namin itong pagbibigayan or giving. Bakit nagsi-celebrate kami itong pagbibigay? Dahil mga kabransis, katulad naming nag-aaral at Biblia ang talagang sinusunod, katulad namin, giving is our life. Giving is my life. Itong pagbibigay talagang buhay, yun namin. Dahil lagi kaming tinuturuan, lagi kaming pinangaralan patungkol sa pagbibigay. Talagang napakasanay naming magbibigay. Patisado kami na manghatag. Katulad nitong tithes and offering.
No? Every fellowship, every symbol sa church, kami po yung nag-offering, nagbibigay. So napaka-easy para sa amin ang pagbibigay kasi praktisado kami ganitong pagbibigay. Hindi naman katulad yung mga boss ng mga kumpanya na once lang magbigay sa isang taon yung bonus at saka itong 13 month, hindi naman weekly ito nagbibigay, di ba? So, kaya katulad naming mga Kristiyano, totoong Christian mga brothers and sisters, iba po talaga kami. Kaya hindi po kami mapigilan kung sila pong mga under of Roman religion or mga sanlibutang tao ay nag-celebrate man sila na sa kapanganakan ng Panginoong Hesus sa buwan ng Disyembre, tapos nagbibigayan sila, yung time na yan, na December season talagang i-celebrate namin itong pagbibigayan, hindi sa Christmas. Dahil yung panahon na yan, yung Disyembre na talaga, yun talaga ang panahon na mayroong maraming holiday. Marami po tayong panahon na kami po ay magkabanding sa mga kapatiran namin. Tapos, ang mga nagtatrabaho sa mga unbelievers ng mga kumpanya, mga amo, ay kami, ang mga trabahante po na mga kasamahan namin sa church ay nakatanggap din ng mga biyaya galing sa kanilang mga boss, katulad ng mga 13 months at saka yung bonus. Kaya, yun talaga ang panahon na dapat i-celebrate itong pagbibigayan. So, sa katulad namin, hindi talaga, pag mayroong nagbibigay sa amin ng kumpanya, wala po kaming effort sa extra money yung binibigay, ay hindi talaga namin kumkumin. Hindi talaga namin idamot. Hindi po talaga kami greedy na hindi kami magbibigay. Kailangan involved kami, ang sarili namin na involved talaga sa pagbibigayan. Kaya mga brothers, sa amin pong simbahan sa church talaga ay may talaga, ang church namin talaga ay nagbibigay, kasi mayroong nagbibigay sa church, yung mga supporter namin nagbibigay dyan sa church, tapos yung church naman namin ay naghahanda, nagbibigay din ng mga sako-sakong bigas para sa mga kapatiran, kahit nga hindi December, kahit hindi December season, kahit hindi Christmas season, sa terminology ng iba, ang church po namin ay nagbibigay ng bigas. Nagbibigay po kami, lalo na sa mga lugar na kami po ay mag-proclaim ng gospel, doon sa mga lugar, nagbibigay talaga kami mga brother and sisters. Walang pinipiling panahon, hindi kahit hindi December, So, ito talaga mga brother and sisters, ito po ang pinaka-counted. Ang pagbibigayan, ang pag-celebrate, ang pag-enjoy ng pagbibigayan talaga, ang pag-celebrate ito po ay counted and acceptable to God talaga itong celebration sa pagbibigayan, paghatag, dahil ito po ay utos ng Diyos. Ito po ay utos ng Diyos, Kaya ito po ay counted. Sabi po sa Biblia, sa 2 Korinto 9:7, ang Diyos na higugma sa malipayong maghahatag. So talagang ang Diyos, yun talaga ang utos ng Diyos. Kalooban talaga ng Diyos na tayo magbibigay po talaga, may masaya po tayong magbibigay. Sa 2 Korinto 8:7, sabi po din sa sulat ni Apostol Pablo, that you also excel in this grace of giving, na kayo po'y mangunguna sa grasyas pagbibigayan. Yung sinabihan ni Pablo ang taga Korinto. Tapos sabi ni Jesus Christ sa Lucas 6:30, give to everyone who asks you, magbigay kayo sa tao na nanghingi sa inyo. Tapos sa Luke 3:11, Lucas 3:11, anyone who has 2 shirts should share with the one who has none. And anyone who has food should do the same. Ang sabi ng Panginoon na, utos na ito ng Panginoon na, sino pong mayroong dalawang t-shirt, kung mayroong kayong dalawa, ang isa, ibigay mo doon po sa mga walang damit. Tapos yung ang isa na may makain, ibigay mo rin doon sa iba na walang makain. Yun ang utos talaga ng Diyos, itong pagbibigayan. Tapos ito po sa buhat, Acts 20:35, it is more blessed to give than to receive. Napakapalad sa taong magbibigay kaysa magtanggap, mga brother and sisters. And then tapos dito sa Romans 13, sabi na po sa Pablo, share with the Lord's people who are in need. So, magbigay kayo sa mga hinirang ng Diyos, sa mga tao ng Diyos, itong mga nangangailangan. So, magbigay talaga. Ito po ang pinaka-counted. Kaya hindi kami magpahuli sa pagbibigayan pagdating ng Disyembre. Kaya ginagawa namin itong celebration. Now ngayon, number 3, mga brothers and sisters, our stance on Christmas. Number 3, our celebration is very different from the world celebration. Napaka-iba talaga ang aming ginagawang celebration compare sa celebration ng makasanlibutan. Dahil iba talaga ang mga taong mayroong sinusunod na banal na kasulatan. Iba talaga ang celebration ng mga anak ng Diyos. Dito po sa salita ng Diyos sa 1 John 3:10, makilala ninyo makilala ninyo ang mga anak ng Diyos at ang anak ng Diablo sa pamamagitan ng kung sinong gumagawa ng matuwid o righteousness o matutuwid at umiibig sa kapwa, ayun ang anak ng Diyos. Yun, mga brothers and sisters, makikilala. Itong ginagawa naming celebration, talagang matuwid po ito, righteous po talaga, dahil hindi sa amin pong pag-celebrate talaga ay ginagawa namin na pinapatungkol talaga namin ng Diyos. Kami po ay nananalangin, nag-opening prayer, kami po ay nagpuri sa Diyos, sinasamba namin ang Panginoon sa pamagitan ng awit, tapos mayroon pong words of God na involved, na mayroon pong pagbasa sa salita ng Diyos, tapos ay kainan at mag-encourage to each brother and sisters, mag-encourage sa isa't isa, tapos balik na naman sa pagpupuri, mag-awitan naman sa Panginoon. Tapos yun, wala po kaming ginagawang katulad ng mga makasanlibutan na nag-celebrate ng Christmas party daw nila. Dahil yung celebration ng sa mga kakalibutan ang celebration nila talaga ay ganito, ay magiinuman, tagay-tagay, magiinuman hanggang malasing, hanggang magkaroon ng mga awayan, magbubugbugan talaga. Tapos yun ang nila celebration. Mayroong mga pangmumura, mayroong kabastusan sa isip, mayroong mga wala talagang pagpupuri sa Panginoon, Yun ang celebration ng makasanlibutan. Yun ang kanilang tinatawag na Christmas party, dahil inaalay daw nila sa birthday kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Ngunit magkakaiba ang anak ng Diyos at anak ng Diablo. Ang celebration sa kanila ay walang katotohanan. Ang celebration sa kanila ay masama talaga ang sasapitin. Kaya magiinuman, nagbabastusan, parang
maulagon. Ayun, yun talaga, hindi yun mawawala sa kanilang mga celebration, mga brothers and sisters. No? Yun mga brothers and sisters, that is my stance and our stance with my companions of the church, all over the outreach church, na ang stance po namin, yun talaga ang stance namin. Hindi po kami naniniwala sa kapanganakan ng ating Panginoon na December. No? At kami po nag-celebrate not Christmas, but we only celebrate giving, sharing food, sharing money, or etc. At saka iba ang aming pag-celebrate, no? Ay, kasi utos yun ang pagbibigay, kaya ginagawa namin. Maraming salamat, to God be all be the glory, at purihin ng Diyos, purihin ng Panginoon, dakilain ng Diyos, dakilain ng Panginoong Isus, na tagapagligtas sa ating mga buhay, sa ating mga kaluluwa. Tapos, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share, mag-comment sa ating pong video, at mag-comment kayo, magtanong kayo, dahil sasagutin ko ang inyong mga katanungan dyan sa comment section. God bless, and to God all be the glory.